Kung trending na street food ang hanap mo, ay di ka pumunta sa Quiapo. Ay sadyang sunod-sunod ang nagba-viral na street food itong mga nakaraang linggo. At tulad ninyo, ako'y napapaibig dito, kaya subukan natin ang mga nagte-trending na street food na to. Kita niyo yung pila na yan, tanghaling tapat, nakapila sa Bulalo. Etong food trip na to, ang laman ng inyong social media, kaya samahan ninyo ako. Ay hindi ka napapaibig dyan. Eating every viral street food in Quiapo. Let's go! Napaka-solid agad ng first stop natin sa Eating Every Viral Street Food. Din sa Quiapo, din tayo sa Mr. B Bulaluhan. Kita niyo yung pila na yan, tanghaling tapat, nakapila sa Bulalo. Bakit trending yan? Bakit ang daming pila? Alamin natin. Akalain mong Bulaluhan, pinipilahan. May kipila tayo din kahit tanghaling tapat, kahit kapanas tayo magbubulalo. Kaya naman pala trending din. Ito niyo yung presyuhan, Ari Bulalo. Single bowl, 155 pesos. Ay, only rice yan, only soup. Tapos may RC Cola na yan. Pwede rin Bulalord, ari yata ay good for 2 kasi dalawa yung only rice. Tapos, aring Bulalo Pro Max, good for 4 na yan for the only rice plate. Tapos, pipili ka dyan, babayad ka, and then papatasin na din eh. So yun, no, kita niyo yung bulalo, parang ang lambot, ginugupit-gupit lang. Tapos, ang maganda dyan, maraming gulay. At tinitimbang nila yung karne, kaya patas ang labanan dyan. Yan ang gusto ko, yung maraming gulay. Tapos yun, may mais pa, sarap niyan. Ari yung rice para sa only rice, tapos ari yung soup, tapos ari, ako sinasabawan na. Pagka-order mo dito, yan, pag nakuha mo yung order mo, pipila ka din eh. Tapos, din yung for claiming. Tapos, hahanap ka ng pwesto mo. Ayan, no. Mukhang dami nag-a-only rice, ha. Yun lang, ngayon ko na-confirm, yung bulalo pala, walang maro eh. Gusto ko pa man din ng maro. Okay lang. Marami pa naman kakainin. Yung, garni yung bulalo eh. Yan. Grabe, no? Kasi i-only rice mo yan, i-only soup mo yan. Bay, sulit na sulit nga naman yan. Tapos sasabaw ka. Yung, dali. Sarap na. Dami ng mga nakapapaibig o busy na sila din eh. At yun, malapit na si Macy's, ako'y tatabi na sa kanya. Yan yung bulogena sa akin. Ayun na, dumating na ang aking pinakihintay ako ng next in line. So ito, ibibigay mo yung order slip mo, iaabot mo, papakita mo. Kuha na din ng kutsara at tinidor. Tapos, ibibigay sila ito, i-claim mo to para makuha mo yung drinks mo. Tapos yan, magbibigay sila ng kalamansi, saka sili. Siyempre, masarap yan. At ito na, aking first cup of rice, tapos yung aking bulalo, sasabawan yan. Siyempre, bulalo, kailangan may sabaw yan. At yun, ang bango ng sabaw. Let's go. Tama na yan. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Kaya naman pala trending din sa Quiapo. Kita mo, 155 pesos. Meron ka ng bulalo na maraming gulay, marami ding laman. And judging sa paghiwa-hiwalay, paghimulmol ng bakang are ay napakalambot. And yes, confirm po, napakalambot ang baka na yan. Tapos yung sabaw, kita nyo naman, itsurang malasa ko, kakapalunok eh. Tapos yung sabaw na yan, unlimited soup din yan. Tapos ari kanin, only rice din yan. Talaga kay mapaparami ng kain din eh. Gagawa na tayo ng sausawan, maanghang na patismansi. Yan. At hihigop ka ng sabaw, may initan ng tiyan, meron niyang kasama na isang soft drink. Yan. Higop muna tayo ng sabaw. Imusan muna natin yung sabaw. Quality, malasa yung sabaw ah. Nice. Kakanina na natin to. Mukhang di na ako delikado. Sabi ko, tikim-tikim lang ako, marami tayong kakainan. Pero di yan, malaking tapak na agad para magkaalaman kung malambot. Lagyan natin ng maanghang na patismansi. Ay, hindi ka napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Yung hinahanap natin sa bulalo, yung malasang sabaw, tapos malambot na laman, ay aring-ari iyon. At ang maganda din, napakamura pa. Yan, lalagyan natin ng gulay. Maraming gulay ah. Solve na solve to. Yan, may gulay para healthy. Kanin, sasabawan mo. Lalagyan mo ng kaunting gulay. Lalagyan mo ng manghang na patismansi. Ay talagang mapapaan ni soup, mapapaan ni rice to din eh. Paggabi, hanggang madaling araw,
ay ang haba ng pila. Kita naman kanina tanghaling tapat. Ang haba ng pila, mabanas, humigop ng sabaw. Di lalo na rin paggabi, yung medyo umaambon-ambon, sarap na rin. May pakot-kutin. Ang Quiapo talaga, puno ng comfort food. At rin magandang representation, Quiapo street food is comfort street food. Ayan, mamaya may pupuntahan tayo doon na trending na spicy ribs caldereta. Oo, nasa Kalilaan ng Quiapo yun. Pero for now, may pupuntahan tayo din sa Muslim town. Trending din yun. Yun, nakita natin yung idol natin si Gary dito sa pattern ni Ito, dito sa pattern ni Intan, nakita na si Gary. Nag-vlog ko na dito, panoorin nyo dito. Pero babalik kami dito, kasama ko si Chewy. Balik kami, kita-kita tayo. Yan, masarap ang pattern ng mga yan. Yun ang trending din eh. Yan, gumagawa na sila ng roti tissue. Yan, ganyan paggawa ng roti. Una, pinipit ng ganyan para numipes. Tapos, parang pizza na ihahampas-hampas sa gayaan para lumapad. Yan. Almost paper thin, almost see-through. Pare pala yung mabango din. Curly. Pare pala yung naamoy ko. Pero hindi na tayo. Roti tissue tayo. Yan yon kanina, garni yon. Pero that's not even his final form. Gets yung reference na yan. Comment nga kayo. Yan. Medyo toasted din lang. Tinutosta lang ng kaunti. Yan nilagyan ng chocolate chips. Tapos may plastic cup para mahulma dyan. Yan. Niro-roll yun. Para siyang crepe na mas toasted lang ng kaunti. Mas matigas. Kita naman yun. Pag tinutupi-tupi, pag niro-roll yun, may hinahanap pa siya na texture. Nakukulangan pa siya sa pagka-lutong. Yan, parang okay na. Niro-roll yun na siya. Yun. Look at that toasted color. Yan. Tapos itutosta pa ng kaunti yan. Niikot-ikot para toasted all sides. Yan, ayos na. Shoot na sa plastic cup. Tapos sa ay, yan, nilagyan ng condensed milk. Tapos, choco syrup. Yun. Look at that treat. Very appetizing. Parang gets ko na kung paano kainin na rea. Iyon. Nilagyan, pinalibutan ng chocolate syrup, pati yung ilalim. This is a chocolatey treat. Pinulang pa, dinagdagan pa. Yaw! Ang dami Yaw, kayatan yan, tsokolate. Yan, look at this tower of Malaysian street food. Yan. Roti tissue ang tawag dyan. Siguro mga 18 to 20 inches ang taas. Crispy, looks crispy. Look at that color. Chocolatey. Kita nyo may chocolate syrup. Merong chocolate chips ko. Yan. Ni-research ko pa paano kainin na rin. Natutunan ko kay Naomi Peña ay kakagating na lang din eh. Yan. First bite. Thank you, Lord. Kailangan tumayo para din eh. Saka nakakita noon. Yung crispy, yung parang pinaka-dough niya. Pinaka-dough, pinaka-crust, crispy, chocolatey. Yung chocolate syrup na ginamit, tastes like childhood. Alam niyo yung chocolate syrup na nilalagay sa mga scramble, yung mga paborito nating merienda nung gayon na gayon ng lasa. Wow. Yung pinaka-roti, wala masyadong flavor. May konting tamis lang. Kaya nag-benefit yung chocolate syrup. Kailangan tumayo lagi pagkakagay yung katangkadan. Tapos, meron din siyang konting milky flavor. Pwede describe ko siya. Para siyang crispy na crepe. Parang gayon. Kasi yung pinaka-roti ay medyo lasang crepe. Tapos yung flavor ng chocolate, yun ang pinakamalalasahan mo talaga. Ito talaga, more of a snack na pwede ring dessert. Kung gusto mo na heavy, may mga roti sila dito. Yun, may mga savory na roti sila. Ito, more of a snack, more of a dessert. Tama-tama. Pag nagka-Quiapo street food crawl kayo, samahan nyo na isang trending merienda, trending na dessert. Roti tissue, din sa Wakila. Pwede nga naman palang kamayin. Bakit kayo sinubo ng buo? Pwede nga naman. Bakalat lang dahil talaga rin milky at chocolatey.
Yon, nakita ko na yung maraming taong iyon. Yun yung sinasabi kong spicy ribs caldereta. Ay kaso naulambon. Maya-maya tayo dyan. Pero mukhang blessing in disguise na umalambon ng kaunti. Nakita ko rin Resto Mondragon. Naalala ko na rin na pa-trending ni Lane Bernardo. At yan ang sinigang na ulo ng baboy. Klaseng nakakaintini ang batang Quiapo. Yung pinainit na sa sabaw. Marami palang tinda din bukod sa sotakon. Yan, syempre, sikat yan sa Quiapo, sa Tanghon. Meron din sila dining crispy na ulo yata. Yun, na rin ang mga gulay para sa sinigang. Kitang-kita namang ulo yan. Mata na laang. Ang bango ng sabaw. Amoy maasim ko yun, lalo na nung inalis ang takip. Lalo nang lumabas ang aroma ng maasim na sinigang. At yun, binubuo na ang sabaw. Hindi pa akin yan. O-order pa lang ako. Pero kakapaibig na. Maka-order na. Yan, din pala dalawang sizes ng ulo. Are, yung mas maliit, 150 with rice. Aring mas malaki ay 200 pesos with rice. Siyempre, kahit tayo food crawl, din tayo sa mas malaki. Yan, 200 pesos with rice. Yun. Are, pinili ko. Ganda ng mata. Yan. Oh, eh hindi kaya sa malukong kailangan hiwalay ang lalagyan at hindi kasya din sa malukong na rin. Ay lalagay nila dyan ay gulay, saka syempre ang sabaw. Para ako nagpa-facial din, nagpa-steam sa mukha, sinigang ang flavor. Yon, papunta na yan sa aking mesa. Kaya naman pala rin nag-trending, kita mo naman yan. Tagal ko na hindi nakakapag-sinigang na ulo, na-miss ko rin. Yan, bago ang lahat, timusan muna natin na rin sabaw. Yan. Ang init, ang asim, just the way I like it. Okay. Sasabaw na natin sa kanin yan. Tingnan natin, malambot kaya ring laman na rin. Hanap tayo ng laman na part. Yan, okay. Mukhang malambot feel sa part. Yun. Mukhang malambot Abangan nyo rin mata, yan ang best part dyan. Yan, look at that. Akala nyo, walang laman ng ulo. Meron yan. Tapos dahil na natin, alam na natin ang lasa niyan. Sinigang, dagdagan natin ng sabaw. Patismansi na manghaw. Kanina pa tayo nagpapatismansi Yan ang bagay na bagay sa sinigang. First bite. Thank you, Lord. Para ka lang nagsinigang na laman ng baboy din Pero, mas malasa kasi nakadikit yan sa buto-buto Lambot. Napapahigo pa ng sabaw. Tapos rin mga part na gusto ko yan. Yan. Yung mga singit-singit na yan. Yung mga nooks and yung mga crevices. Sinasabi ko sa inyo. Yan kita nyo. Yan. Kita nyo naman Yan ang mga pinakamalalambot na laman. Bakit pa maapilang sinigang na ulo? Kasi ulo, bihira tayo makakain yan. Hindi naman nagluluto nyo sa bahay. Kaya pag nakakakita ko ng garne, talagang aking binibilhan. It's really a treat. Tapos napakalasa niyan. Dahil nga again, buto-buto yan. And if cooked right, ibig sabihin matagal na pinakuluan, napakalambot niyan. Siyempre, depende na sa timpla, depende sa preference mo. Ako gusto ko maasim na asim. Are, patok sa aking panlasa dahil pang gulay. At are, ang wala sa ibang klase ng sinigang, mata. Iyon, binukit na. Uy. That is beautiful. Sausaw sa patismansi maanghang. Yun yung part na siyempre malambot, pero may mga crunchy parts, tapos may lagkit ng konti. So ito, more of siya talaga. Yung mga food trip stop, yung pag gusto mo tanghalian, gusto mo hapunan gusto mo something heavy, gusto mo kanin, dito yun ang pupuntahan mo. Pero speaking of kanin, may pupuntahan tayo sunod. Kanin din yun. Yun ang pinaka-latest na nagte-trending din sa Quiapo. Ayan, pumila ng ulan, pwede natin puntahan. Pero ubusin muna natin to. Kita-kita tayo doon.
yung ibang kasama ko eh. Take out, At rin ang hinihintay ng karamihan. Ang dami na ubusan ng kanilang chow pan. Ayan, nagsalang na ng bago. Nakikita ko, syempre may kanin. Tapos may nakita ko na nilagay na frozen veggies, na carrots, corn. Tapos base sa kulay, saka base sa amoy. Ay soy-based ang pampalasa nito. Lasang-lasa. Amoy na amoy ang toyo. Look at that, 100 pesos. Meron ka ng spicy pork ribs caldereta, chow pan rice, payakita mo naman yan. Yan, merong 4 na piraso. Malalaki naman. Siyempre, ribs mo, buto. Marami din naman laman yan. Napanood ko rin kay Manuel Ulaso. Talaga namang viral din eh. At kita niyo yung sarsa, oh. Uy, mabango ah. Tapos, medyo nagmamantika. Yan. Sasabaw na natin na rin sa chow pan. Tapos, subo na natin na rin isang butong are. Ay, hindi gaganap papaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Kayat na, sorry. Gabi. Bagong luto ang init. Malambot yung laman ha. Tapos yung sarsa niya, spicy para sa akin na mahilig sa maanghang ay tamang-tama lang yung anghang. Kumbaga nandun yung anghang pero ma-appreciate pa rin kahit yung mga hindi kayang maanghang. Tikman natin yung yung sarsa niya. Kasi alat yung natikman ko eh. May alat yung sarsa niya. Tapos yung chow pan may alat din. Tapos may liver spread flavor ako naalalasahan. At ang sarap kutkutin. Malaman naman kahit ribs. Saka syempre dahil ribs yan, napakalasa niya. At may cheesy flavor din ako nalalasahan. Ito masarap sa ribs yung kakamayin mo, yung kukut-kutin mo. At tulad ng iba nagka-trending din sa Quiapo, sulit para sa 100 pesos. Kailangan uli natin na panghimagas at trending din sa Quiapo ang buko sherbet. Yan, 20 pesos yung maliit. Order tayo 20 pesos. Yan ang buko sherbet. Yan, look at that. Yun. Ay, sa bilis gumalaw ni Idol eh. Hindi ko na nakita pinunan. Kita nyo, parang refreshing. Parang ice cream na parang shake. Yan, 20 pesos. Yan. Look at that. A refreshing treat din sa Villalobos, buko sherbet. Yan, 20 pesos. Usok-usok pa at usok na yan ay refreshing yan. First bite. Thank you, Lord. Sarap. Yung mga nakagat pa bubong buko. Pero may matamis na milky taste. Sarap. Mas try to dito sa Quiapo, lalo na kung nag-food trip ka din na Mabanas. Try mo to. Are, babilisan lang. Inihaw na pusit. Located all over Quiapo. Ate, magkano itong ganito? 20 piraso isang ganito. At tapos ibibigay ko. Ihaw. Ihaw lang. Mabilis naman ihaw yan. Yun. Medyo tumitiklop na. Naluluto na yan. Paluto na yan. Tapos sa Rizal binabayaran dyan. Kasama yan sa bayad. Kasama yan sa costing nila. Kaya kahit marami ang kunin mo ay ayos na ayos lang. Yan, suka na maraming sibuyas. Gawin mong kutsara. Ang pusit ayos na ayos lang. Yan. Basta wag ka lang mag-double dip. First bite. Thank you, Lord. Dahil ang kanyang buhay Maggaga, sayang. Yung maalat na pusit. Smoky. Tapos yung suka na maasim. Tapos may konting sweetness. May asukal yung timpla nila. Tapos maraming sibuyas, panalo. Not bad for 20 pesos. At ari na nga, na-clearing na nga ang Carriedo. Wala na mga street food vendors. Saan kaya pumwesto ang mga street food vendors dito? Pero sabi ko nga doon sa una kong vlog dito, na sana makahanap ng win-win-win situation ang LGU, ang mga vendors, saka syempre ang mga publiko din sa Carriedo. Ang tanong, makakapag-food trip pa ba tayo sa Carriedo?
ating hanapin yung mga nag-trending dito. Ayun, narinig pa si Burger ni Kagawad na vlog natin dati yan. Sila naman kasi nasa tabi talaga sila, so hindi sila nandito. So, safe sila sa clearing. Tingnan natin kung makakain na natin mamaya yan. Yun lang, mukhang napali si Neneng Bidini. Yung pwesto niya Dini siya nagluluto Tapos usually ang pila nandini At yan may police visibility talaga At yun, mukhang may nasamsam. Tapos dati, nandito yung lechon rice Wala na rin siya. Yan, trending din na rin. Nilupak. With bukayo sa gatas. Sir, magkano isa? 20 isa. Yan, nilupak. Nilagyan ng margarine. Tapos yung bukayo. Sarap niyan, bukayo. Tapos gatas. Yan. 20 pesos lang. That's a nice snack. Thank you, sir. Yun nga, ngayon na lang ulit ako makakakain ng nilupak. Di nila pala sa Quiapo. Yan, may bukayo yan. May margarine, may gatas. Mabili isang snack. First bite. Thank you, Lord. Yung texture na smooth. Hindi siya mushy. May mga konting chunks pa. Tapos yung bukayo, provide ng natin flavor na medyo overpower ng star margarine flavor. Yung gatas flavor, very subtle lang. Nakabili isang snack. See you sa next one. Yun, isa pang trending din cheesy corn ni Marie Corn. Yan, ang dami na nag-vlog din. Ano meron din di corn na cheesy. Bali, hindi yung yung sweet corn, tapos ilalagyan ng cheese powder, may sugar, tapos may melted cheese. Lalagyan pa ba ng cheese yan? Siyempre, overload. Nilagyan pa ng grated cheese. Kung mahilig ka sa cheese, ay para sa'yo ang cheesy corn ni Marie Corn. Hindi tayo sa overload cheesy corn, pero yung small lang, 75 pesos. Yung cup nilalagyan ng margarine, pinapahiran. Tapos nilalagyan na may init na sweet corn. I-melt niyan yung margarine na nilagay. Tapos yung lalagyan ng tubig na pinaglutuan ng corn. May corn flavor yan. Tapos ibibigay din kay ate. Siya ang maglalagay ng cheese powder. Siyempre cheesy corn ni Marie Corn yan. May cheese yan. May sugar yan. Go-provide ng sweetness pang counter. Doon sa alat. Tapos siyempre may melted cheese. Yun. And then grated cheese. Yun, dami. Obviously, kung hindi ka mahilig sa mga cheesy na pagkain, huwag kang bibili na rin. Hindi ka masasarapan dahil kita nyo naman kung gaano ka cheesy yan. May grated cheese na sa ibabaw. At pag yan hinalo mo sa ilalim, yan, meron pang cheese sauce yan. Tapos may cheese powder pa yan. Yan yung orange na nakikita nyo. Yan. Yun, ako po. Puro cheese, pero may corn naman tayo nakuha. First bite. Thank you, Lord. Unang kagat. Cheese lahat. Yung nandun yung sweet corn flavor na crunchy. Yeah, marami naman yung corn. Tapos may sugar. Buti may sugar. Yun na nagka-counter sa alat. Kung mahilig ka sa sweet corn at mahilig ka sa keso, kailangan mo subukan to. Hindi na sa Quiapo. At rin pa ang isang nagte-trending din Haring chow pan na ang daming toppings. May nakikita akong nilalagay na tapa. Tapos may bacon, may sausage. Meron din mga siomai. Ayan ang mga pwede mong pagpilian. Chow pan with one piece na Hungarian, 70 pesos laang. Siomai with chow pan, 50 pesos. Aring overload, lahat narinig na 100 pesos. Buti may nabutan ako pa. Isang kaban ng bigas, arin na lang natira. Ba, masarap nga yan. Maraming tapa. Atong chow pan mo, paghiwalay, 20 pesos. Yun. Pero masarap yan, may kasama nito. Yan, order tayong Hungarian sausage lang. Yan. May ham din yung chow pan mo, no? Yan, saka may tapa. Tapos yung Hungarian sausage. Yun. Tapos ito yung special. So, ikaw gumawa niyan. Ayan. Tapos, syempre, magda-dragon fruit juice tayo mamaya. Yun. 100 pesos lang, Ari, Kita mo naman yan. Yan, Ari, ang sinasabi na chow pan palaang ay ulam na. Ay para na rin top ham chow pan. May tapa, may ham. Yan.
Try muna natin yung chow fan bago yung sausage. First bite. Thank you, Lord. Wow! Sarap yung chow fan. Yung tamis ng tapa, sumama na daw sa chow fan. Ari pala ang sulit na. Tapos, merong yun. Kita mo yung sausage, parang may snap din talaga. Oh. Siyempre, with the special sauce. Yung special sauce niya, medyo manamis-namis. Tapos yun, may peppery flavor din yung yung Hungarian sausage. Nice. Ito, ang gandang combo kasi yung chow pan na may alat, may sweetness from the tapa. Tapos yung sausage na peppery, a little garlicky, tapos may tamis ng special sauce. Nice. At syempre, ang panapos, basta kami nag-Quiapo food crawl, hindi kami nagda-dragon fruit juice. Ara yung Godzilla dragon fruit juice. Refreshing. Tapos, yung dragon fruit, yan naman i-blend na prutas talaga yan. Kukuha yan ng flavor doon sa timpla nila. Masarap yung timpla nila. May tamis. Tapos, milky. Yung pagka-milky niya, tamang-tama pa rin. Tapos, yung texture ng dragon fruit ng inangata-ngata mo, sarap. Pare, pagsasaluhan na namin na rin ni Mrs. Pero hindi pa natatapos ang food crawl na to. Etong Quiapo, since nagsimula ang social media ay laging trending din eh. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, panoorin niyo yung Quiapo Street Food Crawl ko dito. At syempre, huwag kakalimutan, click the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.